not love. You are addicted to that cycle. You are being trauma bonded. Guys, ang tao pong mahal kayo ay hindi po kayo sasaktan. Hindi kayo paglalaruan. Yung push and pull, it's a game. Hindi po yan gagawin. Tandaan niyo po, hindi gagawin yan ng taong totoong nagmamahal sa inyo. Ang paglaruan kayo, ipupush kayo, and susuyuin kayo. Hindi po ganyan ang taong totoong nagmamahal. You are in a mind game of narcissistic personality disorder. Matutrauma band ka na sa kanya, mauulit at mauulit lang. Love bombing, devaluation, discard. Yun po, kapag po yun, alam nyo na wala ka ng napagod na napagod ka na, o kaya yung narcissist din ay hindi ka na nagpo-provide ng ng attention kasi yun lang naman din ang gusto nila sa iyo na akuin lahat, ikaw bilang tao yung source mo. Mapapagod ka kasi yung relationship mo with him is so imbalanced. Wala pong hindi kayo nag-i-exist as karelasyon. Nandun ka nga sa relasyon pero you feel alone. Mas malungkot kaysa mag-isa ka. Isa pa po na gagawin niya, dahan-dahan kanyang i-isolate sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, at so yung mga bagay na ginagawa mo na nagpapasaya sa'yo, isasabotage niya yan. Unti-unti kang mawawalan ng gana sa mga bagay na yun. Kasi ang mangyayari siya na ang mundo mo. Nakapokus ka sa kanya kasi yung ginagawa niya nga, nagkukos siya ng addiction. So parang you are addicted to that person. You are addicted to that toxicity, to that cycle. Mapapagod ka, mawawalan ka na ng energy. At kung malala pa dito, feel like walking on eggshell with your partner. Takot na takot ka na wag mo siyang matrigger. Takot na ingat ka sa mga sasabihin mo. Minsan, takot na takot ka rin na makipag-usap sa ibang tao. Kasi hindi mo alam, kasi meron silang personality na hindi mo alam kung ano ang lalabas eh. Kung yung mabait ba o yung may anger issue. Para yan silang Dr. Jekyll and Hyde eh, na yung mayroong personality na mabait, meron naman yung evil. Nasa ganun ka na sitwasyon. Means na affected na yung emotion mo, yung nerves. So magkakaroon ka ng anxiety, magkakaroon ka ng depression, na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Hindi mo rin mapagbintangan naman na yung relationship mo ang dahilan nun. Kasi nga, iba po kapag nasa sitwasyon tayo ng NPD relationship, hindi natin nakikita yung reality. Kasi they are selling us their own version of reality. Dahil nga ginagawa nilang manipulation, hindi mo nakikita yung totoong reality mo. Ano mangyayari sa'yo? Yun, unti-unti kang madidepress. Magkakaroon ka ng anxiety. Unti-unti mawawala yung yung health mo, nasa risk, high risk yung health mo. Hindi lang physically, kundi mentally. Wala ka na, parang, you are empty shell of your former self. Wala ka ng, kasi yung mga narcissist din, dun sila lagi sa pagkapagbago, yun ang pinaka-best na supply nila. Yung narcissistic supply. Yung narcissistic supply po yung pang-provoke sa'yo, yung every reaction mo, yung every emotional reaction mo. Alam niyo po, ikaw lang nagsasuffer ka, pero yung narcissist, baliwala yun sa kanya yun. Kasi hindi siya connected sa'yo emotionally. Hindi siya connected sa'yo. Yung pinakita niya sa'yo maganda from the start, it's part of their game. Hindi siya emotionally connected sa'yo. Kaya pagdating na yan ng time na maboboard na siya, o kaya merong someone shiny outside, may nakilala siya or something ganun. At na-attract na naman siya doon kasi yun lang naman po ang ginagawa nila eh. Kapag merong shiny sa kanila, may nagbibigay sa kanila ng attention outside. Or yung mga tao. Tapos meron yan silang another prospect. Nasa part yan eh. Nasa part of their game yan. So, i-discard ka na niya. Discard, yung ka na niya, wala ka na siyang madidepress ka. Kasi, hindi mo ini-expect na gagawin sa'yo, di ba? Hindi mo siya ini-expect na gagawin sa'yo kasi, yun nga, ikaw lang naman ang nag-connect sa kanya emotionally. So, wala siya. Yung pinakita niya sa'yo is part of NPD cycle.
Walang human, walang totoong tao doon na connected sa'yo emotionally. Kaya ganun ka na lang niya ipapalitan. So mag-aano yan sa'yo, hindi mawawala yan siya or kaya i-abuse ka niya, hindi yan siya magpaparamdam. Yun na po ang discard. Lalabas na dyan yung lahat ng pagmamaliit niya sa'yo, lahat, i-dehumanize ka niya, lalaitin ka niya, everything. Wala nang magandang lumabas sa bibig, puro negativity at magko-question ng sa self-esteem mo. So after niya yan ma-discard ka na niya, alam niya yan na ang effect niya sa'yo, alam niya. Habang wala yan siya, nandun siya sa ibang nilalabam niya o kaya meron siyang pinagkakaabalahan, alam niya na you are devastated, na sobrang dapa ka. They feel good about that kasi alam nila yung alam nila ang ginagawa nila. Pero ganun sila kasi kapag nagagawa nila yan, they feel in control. So feeling nila ang lakas nila. Hindi sila nakukonsensya na nakasakit sila. Hindi sila kasi wala po silang empathy. Kapag medyo yun, kasi nandun ka nga sa cycle, di ba? So discard ka na niya. Andun na naman yung next na part of their game is yung hover. Susuyuin ka niya. O kaya yung alam niya na you are in pain, like magti-text yan, halimbawa lang magti-text yan to give you more pain. Kasi baka isipin niya yun, you are now in a recovery. Okay, anuhin natin ulit. I-irritate natin ulit yung sugat mo. Magti-text na kunyari ay na nagkamali kunyari ay na wrong send. Meron silang sasabihin niya, okay Han, see you later. May mga ganon. Drama lang po yun. Tapos isi-send sa'yo. Siyempre, ikaw kung mahal mo yung impede na yun, masasaktan ka na naman. Yun po, di ba napaka-sick na game? It's so sick. Napaka childish and sick mind. Yan po ang tinatawag na hover. Kapag may knowledge po tayo about sa NPD, hindi tayo mafo-fall sa hover kasi alam na natin yung galaw nila. Na it's nothing to do with us, it's about their sickness. Kasi kahit pumalik ka doon, ang mangyayari, babait lang din siya ng ilang oras o kaya ilang araw. Babalik yung totoong siya, babalik yung devalue, discard. Nandun ka na, paulit-ulit lang yun. So, the power is in you. Alam niyo kung bakit nila ginagawa yan? Kasi nagagawa nilang pabalikin kayo. Nagagawa nilang i-manipulate ka. Ang mga NPD po, weak po yan sila. Wala silang power. Yung power na nasa kanila ay yung mga power ng mga biktima na binibigay sa kanila. Kapag yan hindi, alam mo yung laro nila. Huwag mo silang huwag mong isipin na they are normal because they are not. Kasi kapag inisip natin na kagaya natin sila, they are normal, dyan tayo talo eh. Kasi wala silang konsensya, wala silang empathy. So, paano mo aasahan yan sa isang tao na wala noon? 'Di ba? So, aralin po natin yung red flag, yung mga tricks, yung narcissistic personality disorder, para po sa protection na rin po natin at para po wag masayang ang mga taon natin. My goodness, ang dami pong na-trap nito ng ilang taon na nawala sa kanila po lahat. Nawala sa kanila lahat, pati pa yung mga anak nila ay na-brainwash ng narcissist. Nawalan ng kaibigan, nawalan ng pamilya, nawalan financially, naging homeless pa. Kapag yan hindi ka nagpauto sa narcissist, hindi ka na niya makontrol, nakawala ka na, andun din yung isa sa tricks nila o sa ginagawa nila. Kasama ito lagi yung smear campaign, which is sisirain niya yung reputasyon mo. Sisirain niya sa ibang tao at sa lahat ng mga taong makikinig sa kanya. Sisirain ka niya. Magsisinungaling siya para lang maiba yung tingin ng tao sa'yo. Since hindi ka na niya makontrol, they will control how the people see you. Ang gawin po natin, ito this is also based on my experience. Ang first po, kasi since hindi ko alam, nagpo-post po ako sa Facebook para lang doon ko ilabas yung sama ng loob ko. Yun pala, narcissists use it to play the victim in the eyes of people. But the people don't know what happened before that reaction from me. Then sila magaling isi-set up ka, then they will use your reaction to paint you as an abuser, as a bad guy. Kahit ano pa po ang sabihin, kapag inismear po kayo, never ever react.
Wag po kayong mag-react kasi once na nag-react kayo, yan ang gustong-gusto ng narcissist, dun kanya ilagay. So you are following their plan. Kapag hindi ka nag-react, just completely ghost, completely silence. You are beating the narcissist on their own game. Please po, ito napakahirap itong na hindi ka mag-react, 'di ba? Yung sirain ka, pagbintangan ka, lahat-lahat. Napakahirap na hindi mo i-defend ang sarili mo. Of course, I feel you kasi I've been there. Pero wag niyo pong gagawin po kasi you are dealing with disordered individual here. You are not dealing with a normal person here. You are dealing with NPD or narcissistic personality disorder, has a mindset of a 4 years old. They are emotionally corrupted. Hindi sila nag-grow. Emotional intelligence nila is just like a 4, 5 years old. Malalaman nyo yan siya kapag, yun, kasi you are close. Malalaman nyo yan na meron talagang something na hindi kayo makakunin. Hindi mo matukoy kung ano. Naku, yun na po yun. Kasi, it's like you are dealing with a 4 years old in adult's body. Napaka-sick. Na ang una sabi ko, nung napansin ko, okay, lahat naman tayo mayroong childish part. Then naisip ko na, hindi na ito maganda. I feel like I have a 4 years old with me na, yun, wag kayong magre-react po sa smear campaign. Hayaan nyo lang po. Hayaan nyo. And please, kapag po kumawala na kayo sa relationship with NPD, i-cut nyo po yung contact ng mga common friends ninyo. I mean, yung mga flying monkeys. Kasi yung smear campaign po, yung narcissist po, meron po yan silang tinatawag na mga followers, which is yung tinatawag nilang flying monkey. They use those people to target you, to abuse you by proxy. So yung mga flying monkey po, they are on a narcissist side. Divide and conquer. Yung mga sinasabi ng narcissist dun sa ibang tao, hindi mo alam yun. Akala mo nga mga kaibigan mo pero malalaman mo yan pag you are in a guard na. Malalaman mo yan if they are on your side kasi kapag walang nag-ano sa'yo, nagkamustahin ka man lang, yun na they are on the narcissist side. I-cut nyo yung contact, mag-ano kayo, i-delete nyo yung hanggat maari yung Facebook account ninyo, yung as in completely go. Hayaan nyo yung mga narcissist na, yung mga flying monkeys na, kasi magpipiesta yung mga flying monkeys, yung mga followers ng narcissist. Magpi-fiesta yan sila sa yung mga chismis. Yun nga, yung smear campaign para sirain ka. Hayaan mo sila kasi kung may tao mang nakakakilala sa iyo, ikaw yun. Alam mo kung ano ka bilang tao. At alam mo rin kung gaano ka disordered yung narcissist. Kasi ang iba rin po sa mga flying monkey, they are also unconscious. Wala silang malay. And most of them also, kapag you are in a narcissistic harem, narcissistic cult, narcissistic follower pa, kapag belong ka doon, it means also you have a toxicity. And most of the flying monkeys, they love also, it's their entertainment. Gustong-gusto nila yan kasi mayroon silang gagawin sa buhay nila. Like really, napaka po, 'di ba? Para siyang pero totoo yan, ganyan po mga mentality ng flying monkey. At meron din po ang flying monkey na they are just being manipulated by narcissists. At meron din pong flying monkey na they are narcissists themselves. So they are working on tandem. Meron yung narcissist mo, meron yang kanang kamay na narcissist din na gumagawa ng kanyang bidding na kayang halikan yung puwet niya para ipatunayan yung kanyang loyalty dun sa narcissist. Yeah, they are working together. Lalo na kapag meron silang common target. Ito po reality po ito. We are not talking bullshit here. Kaya nga, once na nalaman natin, we are far steps ahead of their games. At wag na tayong they are not worth it of our time. Hindi natin sila papayagan na sa paligid natin. Hindi na kasi wala kayong wala tayong mahihita sa mga ganyang klase ng tao. Puro lang ng chaos, chaotic ang ibibigay niyan sa buhay natin at saka distraction. Nothing else. Kasi yun po ang pinaka-entertainment nila.
At hindi lang po ikaw ang biktima, maraming nauna sa'yo. At after mo ay may bagong mabibiktima yan sila. Minsan po, kaya sinasabi ko rin po na dapat po i-block ninyo, i-block nyo rin yung mga flying monkey, yung mga common friends, i-block nyo rin po. Kasi while you are recovering yourself, yung flying monkey po, ano yan alam nila din po yung ginagawa nila Andun yung i-remind, kunyari tatawagan ka, kakamustahin ka, tapos babanggitin yung narcissist. Hindi po kayo magre-recover kapag ganon. Hindi kayo magre-recover kasi binabanggit sa inyo Isa din po yan na makakatulong kapag wala kayong any contact sa mga tao na may contact sa narcissist. Huwag niyong hayaan din na mapaglaruan din kayo ng mga flying monkey kasi yung flying monkey, they are on the narcissist side. Hindi sila totoong kaibigan sa'yo. They are doing the narcissist bidding. Ang gusto kasi ng narcissist i-control ka control. Kasi yung narcissist po, kapag hindi ka na niya makontrol, they are craving your attention. Yung pinoprovide mo na attention sa kanila, that's their, parang drugs yan sa kanila They want to suck you back in, kaya gumagamit sila ng flying monkey. And it's all about control. I-intimidate ka niyan palagi. Meron pa silang yung gaslighting, isa rin po yan sa pag-usapan natin yung tungkol din sa gaslighting, which is yung they want to change what happened. Kasi yung narcissist po, meron po silang, they have always a delusional mind. Lalo na kapag you call them out of their wrongdoings, para maging iwas accountability, i-change nila yan in their own mind, i-change nila kung ano yung nangyari, at yun ang paniniwalaan nila. They will change it on their mind and they believe on that illusion they created. So, yun ang tinatawag na gaslighting. Andun yung sasabihin sa'yo na, hindi naman totoo yan. Nagkamali ka ng dinig kung ganyan. Lalo na kapag alam nila na argabyado sila, sa tagilid na sitwasyon sila dun sa gusto mong na maging accountable sila dun sa behavior na yon, yung ginawa na yun sa'yo. Hindi yan din nila matatanggap kasi for them, they are perfect. So, ang gagawin is igagaslight ka nga, like, minsan babalik ta rin pa. Yung sinasabi mo na ginawa nila, babalik ta rin ka pa. Ikaw yung gumawa nun sa kanila.